hinahanap si Kwato ng puti. Hinahanap si Kwato sa puti. Hinahanap yung Kwato yung puti. Malay yung share po. Diyan na wala ka naman. 15-12 ba? Ligit na po tayo. Ligit na po yung malapit na po tayo sa finish line. Napit na po tayo. Malay yung 15-12 in favor of GB Sukan. hinahanap si Kwato sa pulaman. Delikado, sobrang tuyok pa. Libutan na si Justin. Limpyohan ko rin yung pulo pa. Ito po si Mandalig. Gano'n si Nia, balik na yung si Chief Sanatis. Basta, karoon lang pala. Strict na taas sa mga. Kisa ba yung honest? Hindi ako sa Yun yung shadow. Kaya yung boss ko, automatic na yung boss ng DVD. Abangan niyo po niya next fight nito Kwato versus Maris. Magandang laban to. Bihagay. Agay. Bintana. Ipis. Laka. Ano pa? Tagal ko natin sa mentalay. Kanya sila puro dito TV. May para. Watching Prano, Talunan, North, Cotabato, Pistor, Gamboa, Garamba, pala. Shout out kay Aaron. Grabing biyag. Level ko na sila yung yayaman na nasa. Sino? Sino? Masan? Mura din si nagtingnan ka. Doon. Ng abotante sa loob ng presinto, daang milyon din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-estima mga kalahati ng 1 billion, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopospone ang ating barangay at SK elections. Okay, ang apila sa Kongreso to decide by September, right? Opo, Yes po, September. Sir Ted. Tama po. Opo, by September. Meaning, kapag ito ho ay dinesisyonan, October na. Kumbaga malapit-lapit na po sa November 2. Ano po ang mga magiging problema ninyo kung meron man? Sir Ted, kasi po tayo po magpa-file ng kasi sa September 28. File na ng
Kasi ang mga kababayan natin, yung mga tatakbo, yung mga incumbent na gustong tumakbo muli, pagkatapos ay hindi natin itutuloy po yung halalan. Maganda po yung bago mangyari. Yung bagay na yun ay hindi na muna ito ay malaman na kaagad natin. Certain na 15 yung score, 13-15. Dahil ang ating pong barangay ng SK elections ay manual na halalan. Nasabi po ang ating mga gula sa tuloy-tuloy. And therefore, kakailanganin po muli namin silang i-train. Siyempre po, sir, Okay, so ang mga ngayon, tama ba, ano, mga 4 billion ang sinasabi niyong masasayang, tama, ano, 4 billion. Tama po. Yan ay madadagdagan pa habang nade-delay ang desisyon. Yes po, sir, sapagkat po tayo, certain ay nag-training ng guro yung isang bilyong piso ang training ng mga 1 milyong guro sa buong Pilipinas. Kasi nga, namin po sila kinagagal sa ibang lugar, sa mga hotel, pinapakain po namin, meron po silang transportation allowance. Kung sakali po ito'y marilis at certain, panibagong training po yun ng mga guro. Sapagkat may mga guro na nag-retire na, may mga guro bago na papasok o kaya yung mga guro na hindi naman nakasama doon sa una naming batch na na-train. So yan po ay magagawa namin lahat ng yan ngayong darating na buwan na September. And therefore, kapag po nangyari na yun, sasayang po na mag-uulit po kami lahat ng mga ginawang yun. Nung hearing po ninyo sa Kamara, ano po ang feedback sa inyo ng ating mga kagalang-galang na kongresista? Sinabi po natin certain maliwanag na maliwanag. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, Makalital versus Comelec. Sinabi po na hindi naman pinipigilan ng Korte Suprema yung pagpopostpone o pag-reset ng isang halalan. Kaya nga lang, ang sabi ng Korte Suprema, sundin dapat itong mga matitindi, mabibigyan ng mga guidelines o criteria na mismo Korte Suprema nagsabi. Sabi niya, dapat periodic yung mismo eleksyon. Ibig sabihin, alam ng mga kababayan natin, mga tao, mga mamamayan kung kailan talaga ang halalan. Number 2, kinakailangan yung compelling reason at higher governmental interest. Hindi pwedeng reason lamang ating pong binanggit. Tapos ang lahat po ng kanilang mga panukalang batas, ito po lahat yun ay ang dahilan ay crisis, yung energy crisis. Kinikilala po natin certain. Ang Comelec ay pagtago nila ang crisis pero sa election naman talaga. Kung talagang crisis, alam naman sa political question, ang ating pong Kongreso. Kinikilala lang po ni Comelec na ang Kongreso may kapangyarihan mag-postpone, mag-reset at mag-fix ng termino. Pinalis ni JB 16, 13. Okay na sa kanina. Po dahil sinasabi natin sa sinabi fix ng term. Well, that will be subjected na daw to legal question eventually kapag po naman yung batas at naging ganap na batas, sabi ko na sa Ronnie Mac. Pero sir, yung sinasabi nyo na klaro ko naman po ng mga panuntunan na inilatag ng Supreme Court doon sa inyo pong pagdalo sa hearing sa Kongreso, ano ang naging pagtanggap nila doon? Ano ho ba, meron na ho ba silang paramdam kung talagang itutuloy nila ang postponement o ipapaliban o pinakaasa po kayo na hindi pa ho pinakapisyon? Meron pong sinasabi sila na kinakailangan na magkaroon ng another version ng consolidate yung lahat ng version at magkaroon ng nag-iisang version lamang ng kanilang panukalang batas and therefore may posibilidad certain magkaroon pa ng isang hearing, isang pagdinig doon sa pinakabagong version ng kanilang magiging panukalang batas. Siyempre po, sinabi rin po natin, paano po kaya yun? Ang ating po sinabi, mga September dapat maliwanag na kung magkaiba po ang version ng Senado, magkaiba ang version ng House, kinakailangan i-reconcile pa yan. Dadaan pa sa Bicameral Conference Committee, dadaan pa sa ating Pangulo. Kung hanggang po kaya katagal yung ating binabanggit sapagkat habang lumalaon po, gumagastos tayo. At syempre, hindi po kami hihinto sa aming paghahanda sapagkat mahirap po pagkakasakali. Ganun, maliwanag po ang batas hanggang araw na ito na tayo may halalan sa November 2. In fact, sir Ted, sumulat na po ang inyong lingkod sa ating kagalang-galing na Pangulo. Tayo po'y nakikiusap na baka pwedeng ideklara ang November 3 na walang pasok din. Kasi nga po, kung November 2 lang ang
kung walang pasok, baka po pagka-uwian nila ng undas, babalikan ko agad sila ng kinabukasan. Samantala kung walang pasok ang November 3, at least sigurado makakaboto sila kahit mag-iwasan sila at magbalikan sa kanilang mga trabaho ng November 3 na lang. Kasi kung anong unang kontroversial yan ng November 2 ng petsa na yan, pero yan kung kanilang ipinasa, kung sa hearing sa Kamara, wala makang question dyan. Na bakit puntaso mag-i-eleksyon? Pinaliwanag din po natin with all due respect sa kanila na yung November 2 kasi, yan po ang kalimitang bagyo. Yan po yung isang problema ng po sa ngayon. Palit, Joy! So, kailasan na nakapagdating na September, Ito, likod, wala sa akin to. Kaya Kaya mo palit! So, hindi po katulad na nakasanayan natin na ang haalala natin ay laging Mayo sapagkat yun ay summer. Engagement ng mga kabataan. So, yun po, medyo ito kakaiba dahil nga po sa nakapag kasi hindi ulit So, pag-uwi ng mga kabataan natin ay sa mga at baka po may tating ulan pagdating ng Sige po, so tayo po yung obligado na mag-follow po sa both houses of Congress dito po sa inyo pong pakiusap sa Kongreso na kung maaari po agad na mag-desisyon sa napaka-importanteng isyong ito. Election po sa September 14 sa farm naman na chairman, pero may nangyari nga pong pananambang dito po kay Interim Chief Minister makakuha ng farm. Una, ano po ang report na tinanggap ninyo at ano po ang effect nito doon po sa peace and order na imahe ngayon itong paparating po na halalan? Sir Ted, Ma'am DJ, tayo po sobrang nalulungkot. Alam niyo po, as of yung araw mismo ng pagtambang sa kanya, o natin, at least na sa awa ng Diyos, wala naman po nasaktan. Pero yung araw na yun po, zero po ang ating po election-related violence. Wala po tayong naitatala. Ang PNP, NP, wala po naitatala ng election-related violence. Kapag may mga ordinary crimes na nangyayari dyan sa Bangsamoro, pero wala talagang election-related violence. So ito pong pangyayari na pagtambang sa Chief Minister ay nangyari base sa ating pag-iimbestiga nung panahon siya ay una ngayon ng pangalawang pinakamalakas na partido dyan sa Bangsamoro at naging chairman. So sa ating pong panahon, hindi pwede sabihin hindi violence sa pagkakaroon sa Chief Minister, siya na ngayon ang chairman. Tapos po, nagkataon pa siya bilang member kaya po yung election-related violence. Kaagad po natin ginawagan ang ating piko yung kriminal ito. Meron po yung mga deklarado na hotspots before mangyari ito? Dati po halos doon yung po bumababa po yung red category areas. Ang ibig sabihin po ng red category areas na 27 na lugar, munisipyo, ayun lagi may problema. Hindi naman nga magiging recent may violence o may problema. Pero dati po kasi ang pinagbabasihan. Ngayon po yung may bumababa, naging 27, 21 na lang sa Lanao del filing ng kandidatura. So ngayon po na ito'y nangyari dyan sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, ano po ang magiging desisyon ng COMELEC sa Supreme po ito ngayong paparating na halalan? Certain yung 2025 nalagay po natin ang Dato din Sinsuat under COMELEC control. Sa inyo pong pangyayari ito, makarang araw, hindi pa naman po ito sapat upang po natin mag-create ng tensyon, pagkabahala sa mga kababayan natin dyan sa Dato din Sinsuat o yung kabuuan ng BARM sapagkat sa totoo lang naman po in all fairness sa mga kababayan natin Moro, napaka-peaceful po ng Ano ko yung mga dyan kung bakit din yung elemento na ang isang particular na lugar? Chairman, can you educate us? At naunawaan na natin mga kababayan, merong medyo critical po ang halalan ay isang parte lamang ng usapang pangkapayapaan. At isa po sa mga aspeto ng usapang pangkapayapaan, Sir Ted, ay sinasabing ng mga armas yung mga natin mga kababayan. Nahulihan ng 1614 Timoro, JB Suman. Na nagkaroon na rin po ng mga halalan noon, ito po ngayon ang kauna-unahang halalan magmula po ng pagbinago na ito pong patas para po sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chairman. Yes po, Sir Ted, at tatandaan po ng lahat. Hindi po sila katulad ng presidential setup, sila po ay parliamentary system na kung saan ang pinakanamamahala ng buong Bangsamoro ay ang parlamento, may 80 miyembro, at ang pinuno po ito ay ang Chief Minister na ihahalal
ng 80 miyembro ng parlamento. Parliamentary po ito, hindi kagaya dati po ng panahon ni Normis Suarez na gobernador ang tawag at iba rin pong dati ang kanila pong forma ng governance. O sige po, so aantabay tayo sa development po, malaking bagay nga ito kung sakasakali po na mapanagot yung mga may gawa nito para po mapacify ang lahat, Chairman. Yes, po, so hindi po pwede dahil na gusto lang nila mag-create ng kaguluhan o manakot lang o magpabigyan ng senyales, hindi po natin patatawarin yung ganyan sapagkat certain, maayos po pati po yung mga media nakakaikot na maayos doon sa Bangsamoro, baka po kasi dyan dahil dyan, chief minister na mismo, sabi nila, natambangan paano pa yung ordinaryong mamamayan, paano pa yung mga boboto, paano pa yung mga observer o yung mga miyembro ng media. So yan po, kaya po kayo tayo mismo ay dadaan dyan upang maipakita natin na wala nang po dapat ikabahala. At pinaka-importante Sir Ted, Ma'am DJ, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Huwag pong maniniwala sa mga fake news. Okay, sige po. Salamat po ng maraming, Chairman, sa inyo pong panahon. At ito nga maganda pagkakataon po para liwanagin ang mga isyong ito nang hindi kumalat ang maling mga balita. Salamat po, Chairman. Mga kapatid, patuloy po kayong tuutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon. Puro na si JB. 17%. Puro na si Jimmy Sukal. Inubos ng maaga ni JB. Wala. Sabay lang. Sabay. Apang doon. Scream, sabi ni Benji. Ayan, ice cream. Malagyan siya po. Dola ra mo dia ha, dola ra ha. Di mag-away-away. Dola. Puspikto kala siya ang tema ni si Maris kung si Quago itong pinakasikat ng vlogger sa Tago. Puspikto. Match na ko sa Absuelto ang atong amigo. Shoutout idol kami ni Lovers in West Sponsor Shop. Panlampa Panlamala. Rangers. Another dollar. Pagkin sa dito klaro na. ay si Madam Pio, ubos ka man siyang karayan. 5,000. Grabe sa una. Shoutout po siya. Shoutout po sa mga kumain. Pak-pak ng mga tao. Laban ba doon? Iwasan din nun ka. Gagal. Idol. Shout out sa Bulaga Idol.
Inunahan puro na po si JB. Umabot talaga tayo ng 2,000 yung nanonood, 2,000. Yeah, dude. Umabot talaga tayo sa sukdulan. 2,000 po. Wow, yung 2,000. 1965. Tapos na naman! Manalo na si JB. Manalo na. Wala na naman yung score, guys. Ayan. Manalo na si JB, ha? Guys.